Ang dokumentaryong ito ay ukol sa araw-araw na pakikibaka ng mga pamilyang lubog sa hirap ng buhay at patuloy na naghihirap dahil sa kinalalagyan nila sa lipunan. Isang grupo ng mga estudyanteng nagngangalang Barangay Escolaryo na bumisita sa kanilang pamayanan noong Oktubre 2024. Bilang isang munting organisasyon, ninanais nilang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo ang mga batang mulat na sa kahirapan. Kamusta po kayo? Medyo masama pakiramdam ko ngayon. Buti naman po. Okay naman. Nakakaraos naman sa araw-araw. Ilan taon na po yung anak mo? Tsaka anong grade level mo? Ano na po siya? 11, tapos grade 6 po siya. Meron po, grade 5 at saka grade 6. 11 sila. Tapos yung isa po, 9. Saan po nag-aaral yung anak? Sa pampubliko po ba or privado? Public po, sa Doña Juan. Public po sila. Public. Musta naman po yung karanasan niya, tsaka may mga challenge po ba, hamon na na-face po siya, ganun? Meron naman, kasi nakahamon na rin yung pagbabas. Hirap na. Mali, sa tingin niyo po ba na kompleto po ba ang mga gamit niya, nabibigay naman po ng gobyerno, or nakabibigyan niyo naman po? Minsan hindi eh. Kasi nakakulong asawa ko eh. Ako lang lahat tumataguyod. Ano po yung mga gamit na medyo nahirapan kayong bilhin o hanapin po para sa kanila? Uniform. Notebook, lapis. Yung bag niya luma na eh. Yun lang. Pang project, minsan yung notebook, papel, ballpen, gano'n. Paano po naapektuhan yung pag-aaral niya? Pagkakulang siya ng gamit niya. Siyempre, walang gana yung bata. Pag wala, nakikiusap na kami sa teacher na hintay-hintay lang muna kasi kulang ang nila. Bilang isang ina po, ano po yung nararamdaman nyo kapag okay nabibigay mo? Siyempre, masakit po sa looban niya. Lungkot po kasi yung bata. Hurts. Mas masakit sa akin, siyempre. Naawa na masakit. Kasi siyempre, di ba yung ibang magulang nabibigay lahat ng gusto. Ako kung ano lang yung kaya ko. Ano po? May natatanggap po ba kayong tulong mula sa gobyerno, sa barangay, o sa kahit ano pong organisasyon? Meron naman po yung kay Tulpo sa 2K nung last year. Walang financial. Wala pa ako natatanggap kahit saan. Sa palagay niyo po, gaano kahalaga yung edukasyon para sa inyong anak? Sobrang halaga kasi lalo na mag-isa lang siya, walang tutulong sa kanya. So, kailangan makapag-aral siya ngayon, mahalaga sa kanya makapag-aral. Kasi yun lang talaga yung maipapamana. May pagkakataon po bang nararamdaman yung parang nahuhuli na siya sa klase? Madalas, lalo na sa mga project, sa mga activities, sa mga assignment, lagi silang late magpasa. Hirap ng buhay. Bibigyan po kayo ng pagkakataon na humiling para sa edukasyon ng inyong anak. Ano po yung mga karang gusto niyong hingin? Magkaroon lagi sila ng school supply. Kamusta naman yung nararanasan mo sa eskwela? Masaya na po. Malulungkot po minsan. Okay lang po. Ngayon lang naman. Ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo saya sa'yo sa paaralan? Sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan mo? Tropa. Marami. Pati guro. Ano yung mga problema, yung mga hamon na nararanasan mo kapag nasa school ka o kapag nag-aaral ka? Pag hindi ko po nagagawa yung gusto ko, kaya po pag hindi ko nagagawa yung mga project ko. Sa pagbabasa ko unti, wala pong project. Nahihirapan ka bang bumili o makuha yung mga gamit na kailangan mo sa eskwela? Hirapan rin po. Naranasan mo na bang hindi makagawa ng project? Opo. Wala pong cellphone, kaya hindi po kami nakakagawa. Anong nararamdaman mo kapag wala kang kompletong gamit sa school? Malungkot po. Masakit. Masakit po sa... Nahuhuli ka na sa klase. Opo. Paano matutulungan yung mga estudyante na katulad mo para mas maging maayos yung pag-aaral? Tulungan ko po sila pag wala rin po silang ballpen, pinapailan ko rin po sila, pati po lapis. May iwi-wish ka or hihilingin ka para sa pag-aaral mo? Ano yung uniform? Yung anak mo ko, at saka lapis.
Ano yung mga gusto mong makita sa classroom? Ano po? Blackboard po, pati mga teacher. Pagbabasa po, tsaka pag-aaral. Pag masaya po. So, tell us about your experience. So first, one of the things that I've observed while we conduct the interview is yung place nila. So yung place nila very prone to calamities like floods. And when it comes naman dun sa in-interview namin, yung family nila and yung home nila is maliit tsaka hindi sapat para sa kanila. And when it comes to education naman, one of the common problems, of course, is yung resources, limited resources na nagagamit ng mga bata. And actually, na-mention pa nga nung family na na-interview ko, yung dalawang anak niya nag-share pa ng uniform. It was an eye-opener for me and for others for sure. Kasi yung status nila doon, yung lugar nila doon, yung place nila doon, it is really difficult. Tell us about your experience. I think that it opened my eyes to a wider understanding of the people. Kasi iba pa rin yung kapag nakita mo talaga mismo. Hindi naman sa na-experience kasi hindi naman, diba, we just interviewed. But seeing them there in their own like homes, if you can even call it a home, di ba? Doon mo marirealize na marami pa rin akong problema sa mundo, pero there is still privilege. Nakakaawa na marirealize mo na oo nga, may problema ako. Pero yung makita mo na yung problema nila is just para lang to have another day to live. Tapos, ikaw na may problema ka sa mga unting bagay na kumpara sa kanila, it's a luxury to have. So, yun yung main realization. Need talaga natin i-recognize that we have privilege, and what can we do to not put it in the faces of those na hindi mo i-discredit yung experiences nila. Sila ay mga batang sa laylayan nito na may hahalik tulad sa mga bulaklak sa Campo Santo at naghahanap paraan isa nito.